Ito nga pala yung pangalawa kong North Loop kasama ang R1 family. Nag-North Loop kami para matesting namin yung mga CVT set ng R1 Moto. Pero this time, meron akong angkas si Bye Vlogs. At dito, matetesting talaga namin yung performance ng R1 Moto CVT set dahil nga may angkas pa ako. At syempre, pag may angkas ka, kailangan mo rin itono yung suspension mo na aakma sa bigat nyo. Ang in-adjust ko dito is yung play ng compression. Dahil nga mabigat yung angkas ko, kailangan kong patigasin yung play ng compression para hindi sumagad yung play ng suspension. Pero bago kami mag-North Loop, gusto ko lang i-share yung tono ng panggilid ko. At syempre, papakita ko na rin sa inyo na yung nakakabit talaga sa panggilid ko is yung R1 Moto pulley set at R1 na clutch bell. Sa center spring naman is 1-2 RPM at sa clutch spring 1-2 RPM din. At sa bola naman, stock lang yung ginagamit natin. Pero 5 peraso lang. Ganyan na kasi nakasanayan kong tono sa panggilid. Tuwing nag-endurance ako gamit yung RFI ko, 5 perasong bola lang talaga yung ginagamit ko at hindi ako nabibitin sa takbuhan. Kaya naman tinesting ko rin dito sa bago kong motor. At ayun, hindi nga ako nabigo sa performance. Kahit may angkas ako, nabibigay niya pa rin yung performance na gusto ko. Hindi ko na masabi kung dahil ba sa bola o dahil sa pulley set na ginagamit ko. Napagkakamalan pa nga ng mga kasama ko, nakaragado yung motor ko. Parang ayaw pa nga nila maniwala na stock lang yung motor ko. Stock is good. At nung makarating na kami ng Isabela, meron nag-welcome sa amin na restaurant. Meron pa nga silang patarpaulin ng mga picture namin. Isa to sa mga kilalang restaurant dito sa Isabela. At marami rin kumakain dito nung pagdating namin. Meron din silang karwasyan dito, habang kumakain ka, pwede ka magpa-carwash. After nga namin sa Grayson's kainan, dumiretso na kami sa Transient sa Tugigaraw. At dito na kami magpapalipas ng gabi. Kinaumagahan, tamang painit lang ng mga motor. Tapos rekta na agad pa Patapat Bridge. Maraming aberyang nangyari bago makarating sa Patapat Bridge. Pero normal lang yung mga aberya na yun. Part talaga ng biyahe ang mga aberya. Pinaka-importante lang naman makarating kami ng safe dun sa mga pupuntahan namin. After nga namin sa Patapat Bridge, rumekta na kami ulit sa pangalawa naming transient para magpalipas ulit ng gabi. At kinabukasan, biyahe na naman. Kinabukasan nga, rumekta na kami sa Bangi, Ilocos para makita yung mga windmill. At syempre, para makapag-picture din. After namin sa Bangi, rekta naman kami pa Ilocos, Bigan. And then pagkatapos, rekta naman sa La Union. At syempre, hindi pwedeng hindi ko matikman yung empanada ng Ilocos na talaga namang napakasarap. Bago nga kami bumiyahe pa La Union, naghanap muna ako ng shop na mabibilhan ng center spring. Kasi yung center spring na nakakabit sa akin ay lumambot na. Ilang oras ba namang nakababad sa takbuhan? Walang babaan ng throttle. Lumambot talaga yung spring. Shoutout pala sa shop na to na napagbilang ko ng center spring. Nakilala pa tayo dahil sa gamit na motor natin na Invictus. Maganda pa dito, katabi lang nila yung SEC Moto Supply ng Ilocos. Hindi na kayo mahihirapang mamili ng mga safety gears. Meron dito sa SEC Moto Supply ng Ilocos. At nang makarating na kami ng La Union, rumekta na kami agad dito sa Lubel's Resort. Isa to sa pinakamagandang resort na natuluyan namin sa buong North Loop namin. Dito lang yan sa La Union. Malapit sa mga sikat na resto bar at kainan dito sa La Union. Malinis yung resort at instagramable yung mga spot. Malapit din sa favorite spot ko sa Kabsat. Dito nga rin kami naligo na mga kasama ko. After namin mag La Union, rekta naman kami sa Baguio. Pero bago yun, syempre change oil muna para safe yung makina ng motor natin. S-Oil 7 pala yung gamit kong langis. Marami kaming stock niyan sa BK Garage. Baka gusto nyo magpa-change oil, punta lang kayo sa shop. Bago kami makarating ng Baguio, nagkaroon kami ng aberya. Naputol yung pipe ni Road D. Stock lang yung pipe niya pero naputol pa din. Isa lang ibig sabihin nun, hindi biro yung mga dinaanan namin. Ultimo stock nasisira. Pero kagaya nga ng sabi ko, part ng biyahe yan, yung mga aberya. Nakarating na nga kami ng Baguio at hindi na ako napag-video dahil sa lamig. After namin sa Transient, rumekta na kami dito sa Good Taste. First time ko lang makakain dito pero ang sarap ng mga pagkain. Kinabukasan, gear up na at last day na ng North Loop namin. Ito na yung malungkot na part kasi pabalik na kami ng Manila at mag-iwa-hiwalay na kami. At habang pauwi na nga kami, sinulit na namin yung mga view dito sa Baguio. Maraming masasayang nangyari na hindi ko na nakuhanan. Ganun talaga kapag nag-e-enjoy ka, hindi mo na makukuhanan yung mga masasayang pangyayari. Sobrang na-enjoy ko tong North Loop na to dahil marami akong nakilala at mga naging kaibigan. Panibagong pamilya at panibagong pag-uutangan. Hindi, joke lang. Salamat at umabot ka sa video na to. Yun lang.